أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه وخليله وحبيبه وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga taga-subaybay sa aking mga lectures, ito po ang pang-20 kabanata sa kabuuhan ng aking mga videos na kung saan ay aking tinatalakay doon o ipinapaliwanag ang patungkol sa relihiyong Islam. Sa video na to, ang aking tatalakayin dito ay ang tinatawag sa wikang Arabic na birrul walidain. Ang ibig po sabihin ng birrul walidain ay ang pag-ugali ng mabuti o mabuting pakitungo, pagrespeto sa mga magulang. Ito po ay kabila sa pinakamalaking wajib o obligado sa mga anak na dapat nila ginagawa para sa kanilang mga magulang habang sila ay mga buhay pa. Ibig sabihin yung mga magulang nila ay mga buhay pa at kahit pagka sila ay namatay din. Mga kapatid sa relihiyong Islam, ang mabuting pakikitungo po sa mga magulang, ito po ay either sa pamamagitan ng salita o di kaya ay sa pamamagitan ng gawa. So, ang mabuting pakikitungo po sa kanila sa pamamagitan ng salita, ito po ay sa pamamagitan ng marangal na salita, magandang salita. Pagka kinakausap mo sila, ibig sabihin, ang ginagamit mong salita ay yung napakagandang salita. Malumanay o mahinahon, magandang salita pagka kinakausap mo ang mga magulang mo. Huwag ka gumagamit ng salitang hindi nila nagugustuhan. So, yan ang kabila yan sa pakikitungo ng mabuti sa kanila sa pamamagitan ng salita. Kasama dyan yung pag-iwas ng, tulad ng sabi ko, yung pag-iwas ng masamang salita. Pagka kinakausap mo sila, huwag ka gumamit ng salitang hindi nababagay sa kanilang karapatan, hindi nababagay sa kanila. Oo. At ganun din yung pag-iwas na murahin sila. Oo. Either ikaw mismo ang nagmura o di kaya ay ikaw ay naging dahilan sa pagmura sa kanila ng ibang tao. Tulad halimbawa, nakipagsagutan ka sa isang tao, nakipag-away ka sa isang tao, tapos minura mo siya, o di kaya ay minura mo yung mga magulang niya. Siyempre, yung tao na yan, kung ano yung ginawa mo sa kanya, gagawin din niya sa iyo. Minura mo siya, minura mo yung mga magulang niya, so yung tao din yan ay mumurahin ka at mumurahin niya yung mga magulang mo. So, yan ang ibig sabihin dyan na dapat iniiwasan yan. Oo. Huwag na huwag mong murahin ang mga magulang mo. At huwag na huwag kang maging daan upang sila ay murahin ng ibang tao. Kailangan pong iwasan yan. So, isa yan sa mga mabuting pakikitungo sa mga magulang na iniiwasan yung pagmura sa kanila at ganun din yung ikaw ay maging daan para sila ay murahin ng ibang tao. Ito po ay kailangan iniiwasan po ito. So, kabila po yan sa pag-ugali ng mabuti sa mga magulang. Ganun din yung pagtaas ng busis sa mga magulang. Huwag mo po itinataas ang busis mo sa mga magulang mo. Pagka kinakausap mo sila, huwag mo silang tinataasan ng busis. Kasi masama po yan. Ipinagbabawal po yan ng Islam.
yung pagtaas ng busis sa mga magulang. So fayunadihima al-ibn bi ahabbil asma ila kalbayhima. Ang ibig po sabihin ay tatawagin sila ng anak ng pangalan na kaibig-ibig sa kanilang mga puso. Oo. Kaibig-ibig sa kanila. Oo. Kung ano yung pangalan na kaibig-ibig sa kanila, ibig sabihin na nagugustuhan nilang o gusto-gusto nilang itawag mo sa kanila. Tulad halimbawa ng baba, Omi, Abi, Umi. At the same time, nakangiti ka, naka-smile ka. Kasi utos yan, utos yan. Utos yan ng Allah. Pagka tatawagin mo si Omi mo, naka-smile ka pa, nakangiti ka. Tatawagin mo si tatay, nakangiti ka. So, ganyan. Tatawagin mo sila sa pamamagitan ng pangalan na kaibig-ibig sa kanila. Kung ano yung kaibig-ibig sa kanilang pangalan. Tulad ng nasabi ko kanina, Baba, Abi, Umi, kung si nanay, pwede rin kung halimbawa, ina, pwede din yan, ina. Pero maganda yung Umi, kung si ina. Tapos, nakangiti ka pa, Umi, Abi, Baba, ganun. At huwag nagsasalita yung anak sa harap nila na hindi naiintindihan ng kanilang mga magulang kasi ito ay ikinagagalit nila. Halimbawa, inutusan ka ng magulang mo, tapos parang hindi mo nagustuhan yung yung iniutos nila. Tapos tumalikod ka, nagsasalita ka ng maliit na salita, hindi nila naririnig mabuti. So, yan, huwag mo yan ginagawa kasi nagagalit dyan yung mga magulang mo. Huwag kang nagsasalita ng ganun sa harap ng mga magulang mo. Kahit sa nakatalikod ka na. Huwag ka gumagamit ng nagsasalita ng ganyan laban sa mga magulang mo kasi isa yan sa pinaka gawaing masama na ikinagagalit din ng Allah yan sa mga kabataan na ginagawa nila yan sa kanilang mga magulang. Huwag ka rin nagsasalita sa harap nila kung hindi ito kinakailangan. Kasi kailangan irespeto mo ng tunay na pagrespeto. Pakitunguan mo ng pinakamabuti ang mga magulang mo. So kung ano yung hindi nila gusto, huwag mo yan ginagawa sa harap nila. So ito po ang mabuting pakikitungo o mabuting pag-uugali sa dalawang magulang sa pamamagitan ng salita. Okay. So, sa pamamagitan naman ng gawa, tulad ng halimbawa, habang kasama mo sila, buhay pa sila, kasama mo sila, so kailangan na makitungo ka sa kanila ng mabuti. Ipakita mo sa kanila yung napaka gandang pakikitungo sa kanila. Tulad ng halimbawa, paggastos sa kanila kung ito ay kinakailangan. So yan, obligado po yan ng anak. Kailangan po yan na gawin po ng anak na gastuhan niya ang kaniyang mga magulang kung ito ay kinakailangan. Kung ito ay kinakailangan, gagastuhan mo sila. Ibig sabihin, it'amuhuma wa iskanuhuma. Ang ibig sabihin ay pakakainin mo sila, bibigyan mo sila ng panustos, kung ano yung kailangan nila, patitirahin mo sila sa bahay na safety sila doon, nakakapahinga sila doon, ganyan. So yung sa pamamagitan ng gawa, wa qada hajatihima, at yung kailangan gawin mo kung ano yung mga pangangailangan nila. Kung ano yung mga pangangailangan nila, ibigay mo yan sa kanila. So kasama po yan sa mabuting pakikitungo sa mga magulang sa pamamagitan ng gawa. Wadifaan huma, yung pagdipinsa sa kanila, sa lahat ng mga kasama sa kanila.
lahat ng klaseng salita man o gawa man o kahit anong makakasama sa kanila, kailangan pong dipinsahan mo ang mga magulang mo mula sa mga ito. Oo. Wa khafdul janah lahuma, at kailangan na nagpapakumbaba ka sa kanila. Nagpapakumbaba ka sa kanila, sa mga magulang mo, sa pamamagitan ng pagsusunod sa kanila o maging ikaw ay masunurin sa kanilang dalawa. Ibig sabihin, kung ano yung mga ipinag-uutos nila, kailangan sundin mo kung ito ay mabuti. Sundin mo sila sa lahat ng kanilang mga mabubuting kautusan. Yan ang sinasabi na as-sam' wa ta'a lahuma ay lil walidain fil ma'ruf. Anong ibig sabihin ng sama? Yung pinapakinggan mo sila. Pinapakinggan mo yung mga magulang mo. Sinusunod mo yung mga magulang mo. Fil ma'ruf, doon sa mabubuting kautusan nila. Ang ibig sabihin ng ma'ruf dyan na yung kautusan nila na hindi labag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa madaling salita, lahat ng mga kautusan ng mga magulang mo mabubuting mga kautusan ng mga magulang mo, kailangan pong sundin mo sila doon. So, hindi po pwede sa isang anak na halimbawa aalis siya, may pupuntahan siya na hindi siya nagpapaalam. Sa mga magulang nila, mga magulang niya. Kailangan po pagka mayroong pupuntahan yung anak, ay kailangan na nagpapaalam. Nagpapaalam sa kaniyang mga magulang. Kasi hindi po pwedeng may puntahan ang isang anak na hindi pa pinahintulutan ng mga magulang. So, ito po ang pakikitungo o mabuting pakikitungo, mabuting pag-uugali, pagrespeto sa mga magulang sa pamamagitan ng salita at pamamagitan ng gawa. So, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, ito po lahat ay ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay binangkit niya mismo sa kaniyang banal na kasulatan sa Quran. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nisa, al-ayah 36. Ano yung sinabi ng Allah? Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Anong ibig po sabihin? Wa'budu, yan is utus, fi'lu amrin. Wa'budullah. Ang ibig po sabihin, sambahin ninyo at sambahin ninyo ang Allah. At huwag ninyong ipinagtatambal ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, wala nang sasambahin. Maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi pwedeng ipagtambal ang Allah subhanahu wa ta'ala. After ng utos na ito, ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at huwag ipagtambal ang Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang isinunod dyan ng Allah? Wabil walidaini ihsana. Ang ibig po sabihin ay kailangan, obligado, wajib, na pakitunguan ninyo ng mabuti, pag-ugalian ninyo ng mabuti, irespeto ninyo ang dalawang mga magulang ninyo. So, yung pakikitungo ng mabuti, pag-ugali ng mabuti, pagrespeto sa kanila, na tulad ng ating mga nabanggit kanina, sa pamamagitan ng salita at pamamagitan ng gawa. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Isra, al-ayah 23 and 24. Sinabi niya, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allahu Akbar. Tingnan ninyo, pagmasdan ninyo mabuti ng aya na ito. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Iniutos o ipinag-utos ng Panginoon mo o Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
alla ta'budu illa iyyahu, na huwag kayong sumamba maliban na lamang sa Kanya. So ito ipinag-utos kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng kanyang mga umma. Ibig sabihin sa lahat ng mga umma ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng mga tao. Sa lahat ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, iniutos yan sa kanila. Huwag kayong sumamba maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ano ang isinunod dito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wabil walidaini ihsana. Tingnan ninyo, mga kapatid sa relihiyong Islam, napakaganda. Pagkatapos iutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsamba sa Kanya, na isinunod naman niya doon na pag-ugalian ninyo ng mabuti, pakitunguan ninyo ng mabuti, irespeto ninyo ang mga magulang ninyo. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Allahu Akbar. Pag sumapit na ang kanilang katandaan, tingnan ninyo, pag sumapit ang kanilang katandaan, anong ibig sabihin? Ang katandaan ng mga magulang mo na ikaw ay buhay pa. Isa man sa kanila, o di kaya ay silang dalawa, sumapit ang katandaan nila. Fala taqul lahumā uff. Huwag kang mangusap sa kanila ng salitang kalapastangan. At huwag kang manigaw sa kanila. Allahu Akbar. Wa qul lahumā qawlan karīma. Datapwat mangusap ka sa kanila ng salitang napakaganda. Salitang marangal. Salitang mabuti. Salitang malumanay. Salitang mahinahon. Yan ang utos ng Quran. Yan ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahma. At gawin mo ang sarili mo na nagpapakumbaba sa kanila. Sa kanilang dalawa, sa mga magulang mo. Sa pamamagitan ng pagsunod at maging masunurin sa kanilang dalawa na may taglay na habag sa kanilang dalawa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. At sabihin mo, O Panginoon ko, igawad mo sa kanila ang habag mo katulad ng mabuting pag-aruga nila sa akin noong ako ay maliit pa. Allahu Akbar. Ito po ang utos ng Quran. Ito po ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anak na dapat nilang gawin sa kanilang mga magulang. Kaya nga, mga kapatid, mga anak, dapat po ninyo irespeto ang mga magulang ninyo. Dapat ninyong pag-ugalian ng mabuti ang mga magulang ninyo. Dapat ninyong pakitunguan ng pinakamabuti ang mga magulang ninyo. Kasi yan po ay utos ng Allah. Utos ng Quran. Utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa madaling salita po, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, ang isang anak ay obligado po sa kanya na laging nagnanais ng kabutihan para sa kanyang dalawang mga magulang. Bakit? Dahil ang mga magulang niya ay silang lahat, silang dalawa ay naging mabuti para sa kanilang mga anak. Walang magulang na hindi naging mabuti sa kanilang mga anak. Mula noong maliliit pa sila,
Sila ay napagod sa pag-aaruga, pagpapalaki ng marangal sa kanilang mga anak. Kaya po, kailangan sa mga anak na suklian po nila ito. Dahil ang mabuti, kailangan suklian ng mabuti. Oo. Ang kabutihan, ang kabutihan, kailangan na ang isukli doon ay kabutihan. So, ganyan po mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam. Na ang mga anak, kailangan po sa kanila na pakitunguan ng pinakamabuti ang kanilang mga magulang. Lalong-lalo na ang ina po. Oo. Kasi ang ina, yan ang pinakamalaking karapatan sa kaniyang mga anak. Tingnan po ninyo itong sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong siya ay tanungin. Ya Rasulullah, man ahakkun nasi bi husni sahabati. Anong ibig po sabihin ng hadith na ito? May isang nagtanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, o sugo ng Allah, sino ba sa mga tao ang pinakamalaking karapatan upang pakitunguan ko ng mabuti? Oo. So anong isinagot ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala ummuk. Sabi niya, ang nanay mo. Qala thumma man. Sinabi naman ng isang lalaki na yan, pagkatapos sino naman? Ang sagot naman ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ummuk, ang nanay mo. Tapos nagtanong naman ulit yung lalaki, pagkatapos sino naman? Ang sagot naman ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ummuk. Sinabi naman ng lalaki na yan na nagtatanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, pagkatapos sino naman? Qala abak. Ang ibig sabihin ay ang tatay mo. Oo. So, sa ibang riwaya, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong siya ay tanungin, man ahakkun nasi bil bir. Sino ang pinakamalaking karapatan sa mga tao upang pag-ugalian ng mabuti o pakitunguan ng mabuti? Ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ina mo. So ito ay tinanong naman ulit ng lalaki niya, sabi niya, ang ina mo. Nagtanong naman ulit yung lalaki, sabi naman ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ina mo. So nagtanong naman ulit, ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang ama mo, thumma al-aqrabu fal-aqrab. Pagkatapos na yung mga malalapit sa iyo, ibig sabihin niya yung mga kamag-anak mo. Kamag-anak mo sa tatay mo, tulad ng mga kapatid niya, mga tito mo sa tatay mo, tita mo sa tatay mo, at saka yung mga kamag-anak ng tatay mo. At saka ganun din yung tito mo sa nanay mo, tita mo sa nanay mo, at saka yung mga kamag-anak ng nanay mo. So, yan ang ibig sabihin ng thummal aqrab al aqrab. Ibig sabihin na yung nanay mo, tapos yung tatay mo, pagkatapos na yung mga malalapit sa iyo, yung mga kamag-anak mo sa father side mo at saka sa mother side mo. So ito po ang ipinaliwanag ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na yan. Yan po ang ibig sabihin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na yan. So mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, ang ibig po sabihin dito ay ang pakikitungo ng mabuti, pagrespeto, pag-ugali ng mabuti sa mga magulang. Ito po ay utos na obligado. Ito po ay obligadong utos na dapat ito ginagawa ng mga anak. Wallahil adim. Hindi po nila ito pwedeng isatabi. Dahil wallahil adim, paparusahan po sila ng Allah ng napakatinding parusa. Either ipadama na o iparamdam na ng Allah sa kanila ang kaniyang galit dito sa mundo. At ang pinakamalaki ay ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipaparusa niya sa kanila doon sa kabilang buhay. So si Sheikh Muhammad Al-Mujtabi As-Sudani, ito da'ya ito sa Sudan,
na bata pa ito, si Muhammad al-Mujtabi as-Sudani, na daya ito, isa ito sa mga duat sa Sudan, kasi Sudani ito na bata pa. Ano ang sinabi niya? Ang sinabi ni itong sheikh na to, sabi niya, al-ummu tahmiluka dakhila rahimiha 9 ashhur. Ang ibig sabihin, ang ina mo ay dinadala kanya sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. So, al-abu yahmiluka baki al-umr. So, ang tatay mo naman ay dinadala kanya, patuloy kaniyang dinadala sa natitira sa edad mo. Anong ibig sabihin? Siya ang nag-continue sa pagdala sa iyo. Oo, sa natitira sa buhay mo, natitira sa edad mo. Bakit? Dahil siya ang nagsusuldir sa lahat eh. Oo. Siya ang gumagawa, nagtatrabaho para mapakain ka, para mabigyan ka ng marangal na pagkain, para mabigyan ka ng damit. Oo. So yan, ang nagsusuldir dyan lahat ay ang tatay mo. Kaya ang sinabi ng shaykh na ito ay ang tatay mo ay dinadala ka niya sa natitira sa edad mo. Continuous na yan. Yung pagdadala niya sa iyo. Hindi napuputol yan. Oo. Wala tashur. So hindi mo yan napapansin. Hindi mo yan nararamdaman. Oo. Hindi mo yan nararamdaman na ang tatay mo ay napapagod sa iyo sa pag-shoulder sa lahat ng kinakailangan mo. Siya ang nagtatrabaho. Siya lahat sa kanya. Al-ummu tata'akkadu bi annaka lasta ja'ian. Ang nanay mo ay ang sinisigurado niya hindi ka magutom. Yan ang nanay mo. Sinisigurado niya, lagi niyang sinisigurado na ikaw ay laging busog. Hindi ka nagugutom. So, ang ama mo naman na ang itinuturo niya sa iyo, alla taju, yuallimuka alla taju. Ang ibig sabihin ay itinuturo ng ama mo sa iyo kung paano ka hindi magutom. Alla taju. Anong ibig sabihin? Pagka medyo ka na, malaki ka na, tinuturuan ka ng paghahanap buhay, marangal na paghahanap buhay. Kailangan na, anak, ganito, gagawin mo ito, mag-aral ka mabuti. Mag-aral mabuti. Magtrabaho ng ganito, mabuti, marangal. Ituturo niya yan sa iyo. Ituturo ng tatay mo sa iyo kung yung lahat ng paraan, magandang paraan para hindi ka magutom. Yan ang tatay mo. Oo. Yan ang tatay mo. Fala tudrik, na hindi mo ito na nakikita. Oo. Hindi mo ito nakikita. Oo. Parang hindi mo napapansin. Oo, hindi mo napapansin na ang tatay mo ay sobrang sobra yung pag-aaruga sa iyo. Oo. Mula noong maliit ka pa hanggang sa malaki ka na, nakapag-asawa ka na. Ganyan ang tatay mo. Itinuturo niya sa iyo kung paano hindi ka magutom. Al-ummu tahmiluka ala sudriha. Yung nanay mo, dinadala ka niya sa dibdib niya, dinidibdib niya. Oo. So, ang tatay mo naman, yahmiluka ala dahrihi. Yung tatay mo naman, dinadala ka niya sa likod niya. Oo. Anong ibig sabihin? Bakit ito ang ginamit ng sheikh na yan, na sa likod niya? Kasi yun nga, lahat ng siyang nagsusuldir. So lahat ibinibigay sa yun ng tatay mo. Kaya ang sinabi dyan, ginamit dyan ni Muhammad al-Mujtabi as-Sudani na al-abu yahmiluka ala dahrihi. Dinadala ka ng tatay mo sa likod niya. Kasi lahat siya ang gumagawa para sa iyo. Fala tarahu, na hindi mo nakikita. Hindi mo yan nakikita. Hubbul ummi ta'rifuhu munzul wilada.
Ah, so ang pagmamahal ng nanay mo, ito ay malalaman mo mula sa kabataan, mula noong panganak ka. So nalalaman mo yan. O di kaya ay ang pagmamahal ng nanay ay malalaman mo pagka ikaw ay nanganak na. So ganyan. Ganyan. So hubbul ab ta'rifuhu indama tasbahu aban. Na ang pagmamahal naman ng tatay, ito po ay malalaman mo pagka ikaw ay naging tatay na. So yan. Fasabran jamilan, kaya ang pagtitiis ay napakaganda. Ibig sabihin, yung mga magulang mo, nagtiis po sila. Sa pagod, sa puyat, sa lahat. Nagtiis po yung mga magulang mo para sa iyo. Fal ummu la tuqaddar bi thaman. Ano ang ibig sabihin? Ang ina mo ay hindi mabibili ng salapi. Yung pag-aruga niya sa iyo, hindi po yan mabibili ng salapi. Wallahi al-adim. Yung pagod ng nanay mo, hindi po yan mabibili ng salapi. Kahit magkano pa. Hindi yan mabibili. So, ang tatay mo naman, lan yukarrirahu zaman. Allahu Akbar. Hindi yan maibabalik ng panahon ang tatay mo. So, ang ibig po sabihin, ang pagod ng tatay mo, sa pagpapalaki sa sayo, sa mga anak niya. Ng marangal, pagpapaaral, sa kanila, sa kaniyang mga anak lahat, at pagsuldir ng lahat ng pangangailangan nila mula noong sila ay maliit pa hanggang sa paglaki nila. Ito ay hindi kayang tumbasan ng mga anak. At lahat na ito'y hindi maibabalik ng panahon. So, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, ang mga magulang po, pag wala na sila, hindi po yan maibabalik ng panahon. Kaya po, obligado po, kailangan po sa kanilang mga anak na pagserbisyuhan sila ng mabuti, pag-ugalian sila ng mabuti, irespeto sila, at pakitunguan sila ng pinaka mabuti. Wabil walidaini ihsana. Yan ang last na sinabi ni Sheikh Muhammad Al-Mujtabi Al-Sudani sa itong sinabi niya. Ang ibig po sabihin, pag-ugalian po ninyo, irespeto ninyo, pakitunguan po ninyo ng mabuti ang mga magulang. So, mayroon ding isang tao pumunta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanong niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong niya, sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam an haqqil walidain. Aw hunaka rajulun sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an haqqil walidaini ba'da wafatihima. فقال له سائل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما. Ang ibig po sabihin, sinabi ng nagtanong na yan, yung isang tao na yan na pumunta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay tinanong niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya min birri abaway shay'un abarruhuma ba'da wafatihima. Ibig sabihin na mayroon bang natitira o sugo ng Allah? Mayroon pa bang natitira sa birul sa na dapat kong gawin? Ibig sabihin sa pag-ugali ng mabuti, pagrespeto ng mabuti, pagpakitungo ng mabuti, mayroon pa bang natitira na dapat kong gawin pagka namatay na sila, after ng pagkamatay nila, pagkamatay ng mga magulang ko?
Yan ang ibig sabihin ng lalaki na yan na nagtanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam, mayroon. As-salatu alayhima. Tulad ng as-salatu alayhima. Anong ibig sabihin ng as-salatu alayhima? Ang ibig sabihin ng sala dito ay pagdudua. Yan ang natitira pagka namatay na sila. Ito yung sinasabi ko na sa umpisa ng ano na ito, video na to, nasabi ko na yung pag-ugali ng mabuti sa mga magulang habang sila ay buhay pa at ganun din pagkatapos nilang mamatay. So ito yan. Ang ibig sabihin na pag namatay yung mga magulang mo, na lagi mo sila ipinagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay patawarin niya sa mga naging kasalanan nila, gawin niyang bahagi ng paraiso ang kanilang mga libingan, at sila ay papasukin ng Allah sa kaniyang paraiso. Wal istighfar lahuma. Ganyan. At saka yung paghingi sa Allah na sila ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So ito ay karapatan ng mga magulang sa kanilang mga anak after nila mamatay na dapat nila ito ginagawa. Ibig sabihin, continuous yung pag-ugali ng mabuti sa kanila. Sa kanilang mga magulang. Wa infadi ahdihima. Anong ibig sabihin ng infadi ahdihima? At tuparin ang kanilang wasiya. Kung mayroon silang wasiya, na wasiyang mabuti, yung mabuting wasiya, na kailangan tuparin nila yan. Kung ano yung wasiya nila, tuparin nila, min ba'dihima, pagka sila ay namatay na. Wa ikram sadiqihima, at saka pag-ugalian, irespeto, pag-ugalian ng mabuti yung mga kaibigan nila. Yung mga kaibigan ng mga magulang mo, mga kaibigan ng tatay mo, mga kaibigan ng nanay mo. Kailangan na pag-ugalian mo sila ng mabuti. Wasilatir rahim. At saka yung mga kamag-anak nila, mga kamag-anak ng tatay mo, tulad ng nabanggit natin kanina, yung mga kapatid ng tatay mo, mga tito mo sa tatay mo, mga tita mo sa tatay mo, mga kamag-anak mo sa tatay mo, mga tito mo sa nanay mo, tita mo sa nanay mo, mga kamag-anak mo lahat sa nanay mo. So, yan, kailangan na sila ay pag-ugalian mo sila ng mabuti at tulungan mo sila. Okay. So, ito ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o isinagot ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa lalaki na nagtanong sa kanya kung mayroon pa bang natitira sa mga ng birrul walidain pagka sila ay namatay na. Pag namatay na yung mga magulang, mayroon pa bang natitira na dapat kong gawin para sa aking mga magulang pagka sila ay namatay na. So, yan ang isinagot ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroon. So, itong ipinaliwanag natin, yan ang dapat gawin ng mga anak pagka namatay na yung mga magulang nila. So, may nakapagsabi na isa sa mga tabi'in, sabi niya, man da'a liwalidayhi fi kulli yawmin 5 marrat faqad adda haqqahuma. Allahu Akbar. Tingnan ninyo ito, pakinggan ninyo mabuti at itindihin mabuti. Ang sinabi ng isa sa mga tabiin na yan, kung sino man ang ipinagdudua niya ang kaniyang mga magulang ng 5 bisis sa isang araw. Ibig sabihin, araw-araw yan ipinagdudua niya ang kaniyang mga magulang ng 5 bisis. Faqad adda haqqahuma. Katotohanan na yung tao na yan na kaniyang ipinagdudua ang kaniyang mga magulang ng 5 bisis every day o tuwing araw ay nagawa niya ang karapatan ng 2 magulang niya. Okay. So ano yung kinuha niyang dalil? Ang ginamit niyang dalil wastadalla biqaulillahi ta'ala fi surati Luqman al-aya 14, anishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Yan ang kinuha niyang dalil doon sa opinion niya. Ano yung opinion niya? Kung sino man ang ipinagdudua niya ang kaniyang mga magulang
ng 5 bisis sa isang araw. Every day, continuous yan na every day, na ipinagdudua niya ang kaniyang mga magulang ng 5 bisis every day, na katotohanan sabi niya, nagawa niya ang karapatan ng kaniyang mga magulang. So yan ang kinuha niyang bisis sa sinabi niya. Yung sinabi ng Allah sa Surat Luqman, al-aya 14, Anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Ibig sabihin na magpasalamat kayo sa Allah, sa akin, sabi ng Allah. At sa mga magulang ninyo. Sa akin ang huling hantungan ninyo. Yan ang ibig sabihin ng aya na yan. So, sinabi ng isa sa mga tabiin na yan, na nagsabi na kung sino man ang magdua ng 5 bisis sa kaniyang mga magulang ay talagang natupad niya o nagawa niya ang karapatan nilang dalawa o karapatan ng mga magulang niya, sinabi niya, fasyukrullah, ang pagpapasalamat sa Allah ay an yusalliya fi kulli yawmin 5 marat. Ang ibig sabihin ay ang pagdasal, isagawa ang dasal sa Allah ng 5 bisis sa isang araw, every day. So ang tinutukoy niya dito, ito yung mga obligadong sala. Yung salatul zuhr, salatul asr, salatul maghrib, salatul isya, at saka yung salatul subh. Ito ang tinutukoy niya dyan. Yan ang pagpapasalamat, sabi niya sa Allah, na gawin itong 5 dasal sa isang araw. Isagawa itong dasal na itong 5 dasal sa isang araw. So, wakadhalika syukrul walidain an yad'u lahuma fi kulli yawmin 5 marat. So, ganun din yung pagpapasalamat sa dalawang magulang, na ang ibig sabihin doon ay ang ihiling sila sa Allah, ipagdua sila sa Allah subhanahu wa ta'ala ng 5 bisis din sa isang araw. Allahu Akbar. So yan ang sinabi ng isa sa mga tabiin na yan. So anong ibig sabihin? 5 bisis ka magdadasal. So tuwing nagdadasal ka, huwag mo kinakalimutan na ipagdua ang mga magulang mo. Doon sa sujud. Doon sa sujud. Lalong-lalo na sa last sujud. So ipagdua mo sila doon. Huwag mong kinakalimutan na ipagdua ang mga magulang mo. Ito ay mayroon akong video patungkol dito sa dua na ito. Pwede ninyong hanapin doon sa doon sa Facebook ko, at pakinggan ninyo ulit kung yung lalong-lalo na yung hindi niya napanuuran yung video na yun. Napakaganda yun. Malaki ang marami kang matutunan doon. So ganyan. Every sala, 5 times a day ka nagsasala every day. So ganun din, gawin mong, huwag mo kinakalimutan na ipagdua doon yung mga magulang mo sa sala. Sa sala. Lalong-lalo na doon sa sujud, last sujud. So magdua ka doon ng marami. Lalong-lalo na yung huwag mo kinakalimutan doon yung pagdudua para sa mga magulang mo sa lahat ng sala mo. So yan ang ibig sabihin ng tabiin na yan. Na pagka nagawa mo ito, ibig sabihin, ipinagdudua mo yung mga magulang mo ng 5 bisis sa kada araw, insyaAllah ta'ala, nagawa mo ang karapatan ng mga magulang mo. Kaya po, mga anak, mga magulang, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga taga-subaybay sa aking mga lectures, so huwag po natin ito kinakaligtaan. Kailangan po, tuwing nagdadasal tayo, habang tayo ay nagdadasal, lalong-lalo na sa mga sujud, especially doon sa particularly doon sa last na sujud, huwag po natin nakakalimutan na ihiling natin doon ang ating mga magulang. Oo. Mga minamahal kong kapatid sa Islam, yung sa salaf, wa inda salafis salih, anna al-birr, bima'na al-birr bil walidain, birrul walidain huwa khidmatuhuma wa ta'atuhuma bil ma'ruf. Yan ang
opinion ng mga salafus salih. Ang ibig po sabihin ay ang pag-uugali ng mabuti, pagrerespeto, paikitong ng mabuti sa mga magulang, yan po ang pagkhidma, pagserbisyo, pagbigay ng pinakamagandang serbisyo sa kanila at pagsunod sa kanila sa lahat ng kanilang mga kautusan o mabubuting kautusan. Mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, napakarami pong mga kabutihan na ating mabibinefit sa pag-ugali ng mabuti sa ating mga magulang o pakikitungo ng mabuti sa ating mga magulang. Kasama po sa ating mga mabibinefit, mga kabutihan na ating mabibinefit sa pag-uugali o pakikitungo ng mabuti sa ating mga magulang ay ang isang tao pagka pinapakitunguan niya ng mabuti, pinag-uugalian niya ng mabuti, ang kaniyang mga magulang ay matatanggap po niya o makakamit niya ang gantimpala ng jihad. Allahu Akbar. Bibirril walidaini yanalul abdu ajral jihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Tingnan ninyo ang pakikipag-jihad po sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan po ang isang pinakamainam na trabaho para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagka ito ay nabigyan ng magandang intention, niya. Oo. So, napakalaki po ang gantimpalang ibibigay ng Allah sa taong nakikipag-jihad tungo sa kanyang landas. Pakinggan po ninyo itong hadith. An Abdullah bin Amr radiyallahu anhu qal أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال فهل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله قال نعم قال فرجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. Allahu Akbar. Anong ibig sabihin? Mula kay Abdullah ibn Umar, kinalugdan nawa siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, akbala rajulun. Ang ibig sabihin ay pumunta yung lalaki kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, "Ubayi'uka 'alal hijrati wal jihad." Anong ibig sabihin ng mubaya? Ang ibig sabihin ay tinanggap ko o di kaya ay ibibigay ko sa iyo ang kasunduan. Ibibigay ko sa iyo ang kasunduan patungkol sa hijrah. Ang ibig sabihin ng hijrah, mga kapatid, ay ang paglipat mula sa darul kufr o di kaya ay darul shirk, mula sa lugar ng kufr o di kaya mula sa lugar ng shirk tungo sa lugar na Islam, o di kaya ay tungo sa lugar na magagawa mo doon mabuti ang pagsasamba, pag-worship sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang ibig sabihin ng hijrah. Lilipat ka mula sa darul kufr, mula sa lugar ng shirk o di kaya lugar ng kufr tungo sa lugar na kung saan ay magagawa mo doon ng mabuti ang pagsiservisyo sa Allah o pagsasamba sa Allah, pag-worship sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulad ng ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga sahaba niya. Lumipat sila sa Makkah, mula sa Makkah tungo sa Madina. Kasi utos yun. Yung paglipat na yun is utos yan, wajib na yan. Kasi iniutos yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawin nila yan. So, yan ang yung tao na yan, pumunta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang kasunduan na naniwala ako diyan sa hijrah at sasama ako diyan sa hijrah. Tinanggap ko yung hijrah. Tinanggap ko yung hijrah at saka yung jihad. Ibig sabihin na sasama ako sa jihad. Makikipag-jihad ako tungo sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit? Abtagil ajra min Allah. Dahil gusto ko na matanggap yung gantimpala mula sa Allah. Yan ang sinabi ng lalaki na yan. So ano ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya? Sabi niya, "Fahal min walidayka ahadun hayyun?" Sabi niya,
May isa ba sa magulang mo, mga magulang mo na buhay pa? Anong sinabi ng lalaki na yan? Sabi niya na, na'am, bal kilahuma. Sabi niya, oo, datapot dalawa silang buhay pa. Dalawa silang buhay. So anong sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, fatabtagil ajra min Allah. Gusto mo matanggap yung makamit ang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng lalaki na yan, na'am. Gustong gusto ko, sabi na ng lalaki na yan. So anong sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Bumalik ka, sabi niya, sa dalawang magulang mo at pagbutihin mo ang pakikitungo sa kanila. Allahu Akbar. Tingnan ninyo mga kapatid. Ibig sabihin na ang isang naintindihan sa hadith na ito ay napakahalaga ang mga magulang. Kailangan na kung may gagawin ka, kailangan humingi ka ng pahintulot sa kanila. Kasi yung paghingi ng pahintulot sa kanila ay isa yan sa pakikitungo ng mabuti sa kanila. Pagka hindi kanila pinahintulutan, huwag mo silang suwayin. Huwag mo silang suwayin. Kaya yan ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kung gusto mong matanggap ang gantimpala mula sa Allah, ay bumalik ka sa mga magulang mo at pakitunguan mo sila ng mabuti. Allahu Akbar. Napakahalaga po, mga kapatid, ang pakikitungo ng mabuti sa mga magulang. Hindi po natin ito pwedeng isatabi. Kasi ito is utos ng Allah, utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ibang riwaya din, mga kapatid, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. Allahu Akbar. Anong ibig sabihin? Yung tao na yan, sabi ni Abdullah bin Amr, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, yung tao na yan, pumunta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, dumating ako sa iyo, pumunta ako sa iyo, upang ibigay ng kasunduan sa iyo na ako ay sasama o naniwala sa hijra at sasama sa hijra. Yung paglipat, paglipat mula sa Makkah papunta sa Madina. Ibibigay ko yan na taahud sa iyo. Kasunduan sa iyo. Na sasama ako sa iyo. Sasama ako diyan sa hijra na yan. Sabi ng lalaki na yan. So So wataraktu abawayya yabkiyan. Iniwan ko yung dalawang magulang ko na umiiyak silang dalawa. Allahu Akbar. Ano ang sinabi ng isinagot ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Irji ilayhima fa'adhikhuma kama abkaytahuma. Allahu Akbar. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumalik ka sa kanilang dalawa at patawanin mo sila katulad ng pagpaiyak mo sa kanilang dalawa. Allahu Akbar. Ibig sabihin, kailangan na magawa mo silang masaya tulad ng paggawa mo sa kanila na nalungkot. Kasi bakit sila umiyak? Dahil nalungkot sila. Nalungkot sila dahil aalis ka. Aalis ka, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yung tao na yan, dumating ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sasama ako sa iyo sa hijra. Ngunit sabi niya, iniwan ko yung dalawang magulang ko na umiiyak silang dalawa. Kaya, ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumalik ka sa kanilang dalawa at patawanin mo sila katulad ng pagpaiyak mo sa kanilang dalawa. Ibig sabihin, napasayahin mo sila tulad ng paggawa mo sa kanila na nalungkot. Kasi pinaiyak mo sila dahil doon sa pag-alis mo. So ang ibig sabihin, dito mga kapatid, mga anak, kayo mga anak, kinakausap ko kayo lahat ngayon.
Yung pag-ugali ng mabuti, pagrespeto, pakikitungo ng mabuti sa mga magulang, napakahalaga po yan. Kung iniintindi po ninyo itong mga hadith na binabasa natin, sinasabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patungkol po ito sa pakikitungo ng mabuti sa mga magulang. Hindi po natin pwedeng suwain ang ating mga magulang. Pagka sila ay nasa tama, hindi po natin silang pwedeng suwain. Oo. Dahil pagka sinuway po natin sila, wallahi al-adim, magagalit po. Ibibigay ng Allah sa iyo ang pinakamatinding galit niya. So tulad ng nasabi ko, maaring ibigay ng Allah sa iyo dito sa mundo ang pinakamatinding galit niya. At ang pinakamalaki ay yung parusang ipaparusa ng Allah sa iyo doon sa kabilang buhay. Kaya po mga kapatid, lahat po tayo may mga magulang. Oo. So, tulad ng nasabi ko, yung mga buhay pa yung mga magulang ninyo, pagkakataon ninyo po ito. Oo. Pakitunguan po ninyo sila ng pinakamabuting pakikitungo. Yung mga namatay naman yung mga magulang nila, i-continue ninyo po yung mabuting pakikitungo sa kanila sa pamamagitan ng pagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Araw-araw yan tuwing kayo ay nagdadasal. Oo, karapatan po nila yan sa inyo. Tuwing kayo ay nagdadasal, huwag po ninyo nakakalimutan na ihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga magulang ninyo. Sila ay patawarin ng Allah. Ang mga libingan nila ay gawin ng Allah na bahagi ng paraiso. At higit sa lahat, ay sila ay papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang paraiso. Pangalawa pong mabibinipit natin sa pag-ugali ng mabuti sa ating mga magulang, ay po ninyo, birrul walidain fil martabati thaniya fil ahamiyati ba'da salat. Allahu Akbar. Anong ibig sabihin? Ang pag-ugali ng mabuti sa mga magulang, iyan po ang pangalawa sa kahalagahan after ng sala. After ng sala. So, ang sala napakahalaga, ang sala sa Islam. So, ang sala, yan po ang pinaka malaking wajib sa lahat ng kautusan ng Allah after ng tauhid. So, after naman ng sala, ang sumunod dyan ay yung mabuting pakikitungo o pag-uugali sa mga magulang. Oo. So, yung jihad, pangatlo lang yan. So, yung jihad. So, ang arrangement na ito, ibig sabihin, yung pag-uugali ng mabuti sa mga magulang ay napaka-taas po yan. Napaka-importante po yan. Nabanggit sa hadith, an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها فقلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله. Allahu Akbar. Tingnan ninyo ito. Pagmasdan ninyo ito mabuti. Intindihin ninyo ito mabuti itong hadith. Mula kay Abdullah ibn Mas'ud, kinalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, Sa'altu Rasulullah, tinanong ko ang sugo ng Allah na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mal ahabbu ila Allah? Ano ang mga gawaing kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ano yung mga gawaing kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala? So anong sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, as-salatu ala waqtiha. Yung pagsala sa kaniyang oras. Qultu thumma ayyu. Sinabi ko naman na pagkatapos, ano naman? Sabi niya, birru al-walidain. Allahu Akbar. Tingnan ninyo yung arrangement na yan. Ang pinakauna yung sala. Sa kahalagahan, ang pinakauna na ang sala, after ng tauhid yan. Siyempre, after ng tauhid. Ang pinakauna na yung sala. At pagkatapos ng sala ay birrul walidain. Ibig sabihin, pag-ugali ng mabuti, pagrespeto, pakitungo ng mabuti sa mga magulang. So, sinabi naman ni Abdullah ibn Mas'ud, pagkatapos, ano na naman? Sabi niya,
al-jihadu fi sabilillah. Allahu Akbar. Pagkatapos na yung jihad naman sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, Allahu Akbar. Napaka ano ito, na itong arrangement mga kapatid, napaka-importante ito. Huwag po ninyo ito isatabi itong arrangement. After ng tauhid, ang pinakauna ay yung sala. Sa kahalagahan, ang pinakauna sa kabutihan, kahalagahan, kabutihan ay ang pinakauna after ng tauhid, yung sala. Pagkatapos ng sala, yung pakikitungo ng mabuti sa mga magulang. Pagkatapos, yung jihad. Allahu Akbar. So, yan po ang isang mabibinefit natin dito sa birrul walidain o mabuting pakikitungo sa ating mga magulang. Oo. Wallahi al-azim. Kaya po, nakakalungkot po. Dahil nakikita ko po ang dami ng mga kabataan. Hindi nila ito ginagawa. Oo. Wallahi al-azim. Binabaliwala po nila ito. Oo. Kaya po mga kapatid, mga anak, lahat po kayo. Oo. Tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, wala po ni isa sa atin na walang mga magulang. Oo. So, kung buhay pa yung mga magulang ninyo, pagkakataon po ninyo yan. Oo. Ipadama po ninyo sa kanila. Ang pinakamabuting pakikitungo sa kanila. Pinakamabuting pag-uugali sa kanila. Tulad ng nasabi ko na ito ay either sa pamagitan ng salita at pamamagitan ng gawa. Ito na ipaliwanag natin sa unahan. Oo. Kaya ito po, pakinggan po ninyo ito ng mabuti, paulit-ulit para maintindihan po ninyo mabuti. Kung paano ninyo ugalian ng mabuti ang inyong mga magulang. Kasi mga minamahal kong kapatid sa Islam, kabila din sa sa ating mga mabibinefit sa pakikitungo ng mabuti sa ating mga magulang ay anna birral walidain sababun min asbab dukhulil jannah. Ang pakikitungo ng mabuti sa mga magulang ay isa yan sa mga dahilan para makapasok ang tao sa paraiso ng Allah at wakasbu ridallah at para makamit o matanggap ang kalugod-lugod ng Allah. Oo. So yan. Ibig sabihin, birrul walidain, ito po ang isa sa pinakamalaking dahilan para ikaw ay makapasok sa paraiso ng Allah at ito rin ay isa sa pinakamalaking dahilan para matanggap mo ang pagmamahal, habag, kalugod, pagkakalugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ang sinabi ng ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu ahadus sahaba radiyallahu anhum, ya nabiy Allah, ayul a'mali aqrabu ila al-jannah? Qala as-salatu ala mawaqitiha. Qultu wa madha ya nabiy Allah? Qala birrul walidain. Qultu wa madha ya nabiy Allah? Qala al-jihad fi sabilillah. وفي حديث آخر عن طلحة بن معاوية السلمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال أمك حية؟ قلت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها فثم الجنة. وفي لفظ آخر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك والدان؟ فقلت نعم. قال إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. الله أكبر. Anong ibig sabihin ng mga hadith na ito? May isang sahaba nagtanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, o Nabi ng Allah, propeta ng Allah, ano yung mga gawaing pinakamalapit sa paraiso? Ibig sabihin na mga gawain pagka ginawa ko ay ginawa ng isang tao ay siguradong makakapasok sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang ibig sabihin. Sabi ni as-salatu ala mawaqitiha. Yung pagsagawa ng sala sa mga oras niya, so tama sa tamang oras niya. Sinabi naman ng isang sahabi na yan, pagkatapos ano naman? Sabi niya yung birrul walidain. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Napakahalaga talaga ang birrul walidain.
Sabi naman ng isang sahabi na pagkatapos ano naman, sabi niya yung pakikipag-jihad sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang sinabi ng isinagot ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ibang hadith naman, pang-apat pong na binipit natin dito o nakuha nating magandang aral sa panayam na ito ay huwag ginagalit ang mga magulang. Kailangan pong iniiwasan na sila ay galitin. Hindi po yan pwede. Yan ang isang nakuha natin na aral dito. Kasi si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayroon siyang ikinwento na pangyayari sa Bani Israel. Isa sa mga Bani Israel na lalaki, ang pangalan niya ay si Jurayj. Si Jurayj is isa sa mga salihin na kabila sa mga Bani Israel noong mga naunang panahon. Isa po siya sa mga mabubuting tao, relihiyosong tao, si Jurayj. Hanggang si Jurayj is nagpatayo ng bahay niya, tinatawag nga sawma'atahu, baytahu, sawma'atahu. Ibig sabihin, nagpatayo siya ng bahay na doon niya sinasamba ang Allah. Lahat ng pagsasamba sa Allah, doon niya ginagawa. Sa bahay na yun na ipinatayo niya. So, fadata yawmin, isang araw, nagdadasal na dumating sa kanya ang kaniyang nanay. Dumating sa kaniyang nanay niya. So, siyempre, alam ninyo yung nanay, napakalaki ang concern niya sa kaniyang anak. Isang araw lang yan, 2 araw, 3 araw, o higit pa dyan, hindi niya makita yung anak niya. Talagang hindi mawala-wala sa isip niya. Kaya yung nanay ni Jurayj, pumunta sa kanya. Binisita niya si Jurayj. So nagkataon na noong pagdating na nanay niya, siya ay nagdadasal. Kinakatok niya, tinatawag niya, "Ya Jurayj." Hindi makasagot si Jurayj dahil nagdadasal. So umalis yung nanay niya. Pangalawang araw, gano'n naman. Bumalik naman yung nanay niya. So, gano'n naman, si Jurayj is nagdadasal naman. Kasi tuwing pumupunta doon yung nanay niya, nagkakataon na si Jurayj is nagdadasal. Gano'n naman. Kinakatok siya ng nanay niya, tinatawag, "Jurayj, Jurayj." So, hindi naman makasagot dahil siya ay nagdadasal. So, umuwi naman. Pangatlong araw, na gano'n naman, bumalik yung nanay niya. So, kinakatok ang pintuan ng bahay ni Jurayj, tinatawag si Jurayj. So, gano'n naman, hindi siya makasagot dahil nagdadasal siya. So, sa oras na yan, nakapag-isip si Jurayj, ano kaya? O Allah, iko-continue ko yung pagsasala ko o hihinto ako at papansinin ko si nanay o sasagutin ko si nanay, bubuksan ko si nanay. So, ang naisip niya, i-continue niya yung sala niya. Kaya dito, nagalit masyado ang nanay niya. Kasi siyempre, pabalik-balik, ilang bisis bumalik, 3 bisis. So, hindi siya nabubuksan ni Jurayj. Kasi yun nga, nagdadasal. So, dahil doon, nagalit masyado yung nanay niya. Nagalit masyado yung nanay niya. So, ano yung nasabi ng nanay niya? Nakapagdua yung nanay niya. Nakapagdua siya sa Allah laban sa kay Jurayj. Sabi niya, "Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat." La ilaha illallah. Anong ibig sabihin? Yung nanay niya, dahil doon sa galit niya nagalit masyado dahil yun nga, paulit-ulit siya hanggang 3 bisis siya bumalik kay Jurayj. Hindi na makasagot si Jurayj, kinakatok niya yung bahay niya, hindi siya mabuksan, tinatawag siya, hindi siya So, nagalit yung nanay. Kaya siya, nakapagdua siya sa Allah. Anong ibig sabihin? O Allah, huwag mo siyang patayin. Hanggang dumaan siya ng
kahihiyan. Yan ang ibig sabihin ng dua na yan eh. Hatta turiya wujuhal mumisat. Ano yung mumisat? Yan is plural ng mumisa. Ano yung mumisa? Ibig sabihin yung babaeng masama. Babaeng masama yung ibinibigay niya ang sarili niya sa mga lalaki ba? Yan ang ibig sabihin ng mumisat. Mga babaeng mga masasama ba? So, yan ang hiling ng sabi ng nanay niya, "O Allah, huwag mo patayin si Jurayj na hindi siya makadaan ng ganyan. Hindi siya mapahiya, hindi siya makadaan ng ganito, kahihiyan." Kahihiyan. Okay. So, ang oras na yan is tinanggap ng Allah yung kahilingan ng nanay. Kaya, mga kapatid, huwag natin ginagalit yung mga magulang natin. Huwag natin ginagalit. So, yung tinanggap ng Allah yung kahilingan ni kahilingan ng nanay ni Jurayj. Samantalang si Jurayj ay kasama sa mga mabubuting tao, kasama sa mga relihiyoso. Oo. Pero dahil doon sa nagalit yung nanay niya, nagdua yung nanay niya na huwag niya patayin si Jurayj hanggang daan ng kahihiyan. So, yan, tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anong nangyari? So, sa oras na yan, may babaeng kasama sa mga mumisat. Kasama sa mga masasamang babae. Ibinibigay nila ang kanilang mga sarili sa mga kalalakihan. So, may isang babae na kasama mumisa. So, pumunta kay Jurayj. Pumunta kay Jurayj. Bakit doon pumunta? Dahil yun nga, tulad ng nasabi ko, masamang babae, ibibigay niya ang sarili niya kay Jurayj. Magandang babae pa. So, yun. Pumunta doon. Tapos hinikayat niya si Jurayj na ganito-ganito. Ibibigay niya sa kanya yung sarili niya, kahit anong gagawin ni Jurayj sa kanya, ibibigay niya sa kanya. So si Jurayj, dahil doon sa iman niya, paaba. Ibig sabihin ng aba na tinanggian niya. Hindi niya tinanggap yung alok ng babae na yan sa kanya. Hindi niya tinanggap kasi isa siya sa mga mu'min. Matindi yung mataas yung iman. Kasama siya sa mga mabubuting tao. Relihiyoso, tunay na sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, dahil doon, hindi niya tinanggap. So, anong ginawa ng babae na yan? Ang ginawa ng babae na yan, na pumunta doon sa ar-ra'i. Ibig sabihin ng ra'i na nag-aalaga ng maaring nag-aalaga ng kambing o nag-aalaga ng mga hayop. So, pumunta doon yung babae. So, doon niya, ibinigay ang sarili niya. Inalok niya yung ra'i na yon na gumawa sila ng ganito, zina. So, tinanggap ng lalaki na yun, yung ra'i. So, kung ano yung alok ng babae sa kanya, tinanggap niya. So, hanggang nabuntis yung babae na yan. Nabuntis yung babae, hanggang ipinanganak niya yung ikinabubuntis niya. So noong manganak yung babae, nalaman ng mga tao. Nalaman ng mga tao kasi sinasabi ng babae na yon na itong bata na ito ay ang tatay niya si Jurayj. Kaya nagalit yung mga tao kay Jurayj. So pinuntahan nila si Jurayj, minura nila si Jurayj kung ano-ano yung maanghang masamang salita na binitawan nila laban kay Jurayj. Hanggang sinira nila yung sawma at yung bahay niya. Sinira nila. Tapos sinaktan, binugbog si Jurayj. So si Jurayj habang binubugbog nila, sabi niya, bakit niyo ito ginagawa sa akin? Anong naging kasalanan ko sa inyo? Ang sabi ng mga tao, dahil ikaw ay pinagsinahan mo yung babae. Pinagsinahan mo yung babae, nanganak kayo, yun, yung anak niyo, yung bata na yan. So anong ginawa ni Jurayj? Sabi niya, hayaan ninyo akong
mag-ablution muna at magsala ng 2 rakaah. So yun, hinayaan nilang mag-ablution, magdasal. So noong pagkatapos niya magdasal, si Jurayj pinuntahan niya yung bata. Itinuro niya yung bata. Itinuro niya yung bata. Tapos tinanong niya yung bata. Sabi niya, sinong tatay mo? Mga kapatid, ito yung sinanasabi sa Islam na pangatlong sanggol na nakapagsalita. Sanggol nabanggit ito sa Islam pangatlo ito sa mga sanggol na nakapagsalita. So noong pinuntahan siya ni Jurayj, itinuro niya pagkatapos niya magdasal, pinuntahan siya ni Jurayj, itinuro niya yung bata na yan. Sabi niya, sinong papa mo? Sinong ama mo? Anong sinabi ng bata na yan? Pinagsalita siya ng Allah. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang nagpasalita sa bata na yan. Nakapagsalita yung bata, sabi niya, ang tatay ko is yung ar-ra'i. Allahu Akbar. Tingnan ninyo. Yung ra'i na yan ang tatay ko. So noong marinig ng mga tao na yan, yung sinabi ng bata na yan, na anong ginawa nila? Humingi sila ng sorry kay Jurayj. Patawarin po ninyo kami. Tapos sabi nila sa kanya na ang itong bahay mo na ipapatayo namin na minadhahab, ipapatayo namin na ginto. Oo. Imbis na yung bahay niya is gawa ng kahoy siguro o hindi natin alam kung importante yung bahay niya hindi maganda. Baka simento o So ang sabi ng mga tao, ipapatayo namin ulit itong bahay mo na kasama sa dahab. Ibig sabihin ginto. Oo. Bilang para mapatawad sila ni Jurayj. Pero si Jurayj tinanggian niya yan. Anong sinabi ni Jurayj? Hindi po, hindi ako papayag na ipatayo ninyo na ginto yung bahay ko. Ibalik na lang ninyo tulad ng dati. Kung ano yung dati, yun na lang ang gawin ninyo. So, yun ang nangyari. Ibinalik nila, ipinatayo nila ulit ayon sa kagustuhan ni Jurayj. So, ganyan mga kapatid. Ibig po sabihin, sa kisa na ito, history na ito, kailangan pong kahit sa paningin po ninyo, paningin natin is tayo ay tama, huwag po natin ginagalit ang ating mga magulang. Ang nanay natin, ang tatay natin, huwag po natin isa sa kanila, kahit sino sa kanila, huwag po natin ginagalit. Oo. Kasi hindi po yan pwede. Isa yan sa pinakamalaking masamang gawain na ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Kahit ang paningin pa natin, ang tingin pa ninyo sa inyo, sa mga sarili ninyo, kayo pa ay tama. Pero ganon pa man, huwag na huwag po ninyo ginagalit ang mga magulang ninyo. Kasi maaring magalit sila at makapagdua sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa laban sa inyo, so maaring tanggapin po yan ng Allah. Dahil tulad ng nangyari kay Jurayj, si Jurayj isa sa mga salihin, mabubuting tao, relihiyoso. So dahil doon paulit-ulit bumisita ang nanay niya sa kanya, hindi siya nasasagot. So dahil nagdadasal siya, si Jurayj, tuwing pagdating ni nanay niya, nagdadasal siya, hindi siya makasagot. So nakapagdua yung nanay niya laban kay Jurayj, tinanggap ng Allah. Tinanggap ng Allah na, Allah, huwag mo patayin si Jurayj na hindi siya makadaan ng kahihiyan. Tinanggap yan ng Allah. Kaya nakadaan si nakadaan si Jurayj ng kahihiyan. So, pero dahil naman sa si Jurayj is nasa tama, so ang Allah na ang gumawa ng paraan na nalaman ang katotohanan. Yan ang So, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, pagbutihan po natin ang pakikitungo sa ating mga magulang. Tayo po lahat may mga magulang po tayo. So kailangan na nakikitungo tayo ng pinakamabuti, pag-ugalian natin ng pinakamabuti ang ating mga magulang.
Oo, kasi yan po ay utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayroon ding isang kisa noong mga naunang panahon, may isang Yamani pumunta sa Baitullahil Haram at habang nagtatawaf, nakasalubong niya si Abdullah ibn Umar. Nakasalubong niya si Abdullah ibn Umar. So, yung Yamani na yun, kasama niya si nanay niya. Daladala niya sa likod niya si nanay niya. So, tinanong niya si Abdullah ibn Umar. Sabi niya, ano kaya sa palagay mo? Ito, ako ang naging kabayo ng nanay ko. Pawis na pawis yung Yamani na yan. Kasi daladala niya si nanay niya, nagtatawap sila na daladala niya ang nanay niya. So pawis na pawis. Sinabi niya kay Abdullah ibn Umar na ako na ang naging kabayo ng nanay ko. Oo. So ano kaya sa paningin mo? Dahil dito ba ay nasuklian ko ba ang pagod ng nanay ko sa akin o yung karapatan niya na ibigay ko ba sa kanya? Anong sinabi ni Abdullah ibn Umar? Ang sinabi ni Abdullah ibn Umar, sabi niya, la. Anong ibig sabihin ng la? Wala bizafratin wahida. La ilaha illallah. La wala bizafratin wahida. Ano yung zafra wahida? Ito yung daing. Di ba pagka napapagod yung tao, nagdadaing yung tao, o kaya buntong hininga. Ano yung buntong hininga? Yung malalim na hininga ba? Di ba pagka pagod yung tao, yung malalim yung hinga ng malalim. So yun ang ibig sabihin ng buntong hininga. So ang sabi ni Abdullah ibn Umar sa Yamani na yan, sa tao na yan na nagtanong sa kanya, daladala niya, nagtatawap siya, tapos daladala niya si nanay niya sa likod niya. Sabi niya kay Abdullah ibn Umar, ano kaya sa palagay mo? Sabi niya, na natumbasan ko ba, sabi niya, yung pagod ng nanay ko sa akin, o yung karapatan ba niya na ibigay ko ba sa kanya? Ang sabi ni Abdullah ibn Umar, la wala bizafratin wahida. Kahit isa sa yung malalim na hininga ng nanay mo, kahit isa lang, yung buntong hininga, kahit isang buntong hininga lang ng nanay mo, hindi mo natumbasan. Allahu Akbar. Yan ang sinabi ni Abdullah ibn Umar doon sa Yamani na nagtanong sa kanya, na nagtatawap na daladala niya ang nanay niya. Kaya po, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, ito pong panayam na ito ay napakahalaga po. Napakahalaga po. Tulad ng nasabi ko na ito po ay isa sa pinaka mahalaga sa mga mawduat o mga panayam na Islamikong mga paksa. Ito po ang isa sa pinakamahalaga sa mga Islamikong paksa. Kaya ito po ay kailangan maintindihan po ng bawat isa. Kaya po ako ay naghihikayat sa inyo, pakinggan po ninyo ito ng paulit-ulit at itindihin. At pagkatapos ay gawin po ninyo. Pag-ugalian po ninyo ng mabuti, pakitunguan po ninyo ng mabuti, pinakamabuti ang mga magulang ninyo. Dahil yan po ang utos ng Allah, utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito, insyaAllah ta'ala, makukuha mo ang kalugod-lugod ng Allah, at ang higit sa lahat ay ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang kanyang paraiso. So, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, sana po ay ito ay maging daan upang makapagbigay sa inyo ng pinakamagandang aral tungkol sa pag-ugali ng mabuti, pakikitungo ng mabuti sa ating mga magulang. Hanggang lang dito po. Wa naktafi bihadal qadr.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.